Ayaw pong tumigil nitong sabihin nating anti-Marcos group or Duterte at Kibuloy supporters, followers. Kasama na yung kanilang mga vlogger na nagiging tulay ng kailang mga propagandista or mga fake news at iba pa. Dito ho sa isyu ng kanilang masamang plano na palitan si Pangulong Marcos o siraan si Pangulong Marcos. After 2 years, wala silang katigil-tigil. Ngayon, meron naman silang pinapuputok na balita na people power. Pag sinabing people power, kapangyarihan ng taong bayan, saan galing yun at sino sila? Gusto nilang mag-people power pero ito yung mga issue na kanilang daladala. Una, yung kanilang kinakaharap na pumutok na balita, human rights violation, illegal na pogo, illegal drugs. At ang isang issue dito sa kampo ni Kibuloy ay yung warrant of arrest dahil may kasong sexual harassment at qualified human trafficking. Yan po yung mga issue na nakapaloob ngayon na iniimbestigahan ng Kongreso, ng Senado, ng ating administrasyon dahil sa posibleng pagkakamali at pagkakasangkot ng nakaraang gobyerno under Duterte administration. Binibigyan at iniimbitahan ng Quad Committee ng Kongreso si dating Pangulong Duterte para sumagot sa mga akusasyon tungkol sa human rights violation, illegal na pogo, illegal na executive order na number 13 na nagpatakbo ng pogo, illegal man o illegal, at yung illegal drugs, at marami pang iba. Itong issue naman ng warrant of arrest na court order, isinama nila. So ngayon, na oobserbahan natin at naririnig natin na kailang mga galaw, sila'y muli pong nag-iingay ang Duterte at Kibuloy followers kasama ang kanilang propagandista na mga vloggers para manawagan sa tao na sila'y suportahan na pabagsakin ng gobyerno. Kayo ba naniniwala sa kanilang issue? Ito pong isyong ito under investigation na. Itong isyong ito ay hindi pwedeng maging bihikulo para magpalit ng administrasyon dahil nangyari ito sa ilalim ng nakaraang pamahalaan. Na-discover lang ng kasalukuyang gobyerno. Kaya malayong malayo yung issue ng people power noong 1986 at saka noong 2001. Noong 2001, nagtagumpay ang people power dahil di umano walang ginagawa si dating Pangulong Estrada ron. At nagkaisa yung mga politiko na si pagtulong-tulungan tanggalin. Yung 1986, iba naman yon na issue. Ngayon, merong another people power silang pinalalaki at pinapuputok sa media, pero ang kanilang issue ay itong sinabi ko. Hindi isyong politika. Isyong pagkukulang, pagkakamali at maaaring pang-aabuso sa kapangyarihan ng nakaraang gobyerno. Hindi ng gobyernong ito. Ano pang pababagsak kanila ay itong issue ng human rights, pogo, drugs at warrant of arrest. Ito yung nakaraang gobyerno. Yung kay Kibuloy, hindi naman pwede maging issue para sa people power dahil personal na problema yan. Yung isyong iniimbestigahan ngayon ng Kongreso at ng mga otoridad ay sa nakaraang pamahalaan, na-discover lang, inuulit ko, sa kasalukuyang gobyerno. Anong people power na pinapanawagan niya? Hindi ganong kababaw ang mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino, especially ang mga kabataan, kung ano ang tama at mali. Kaya yung pinaputok nila ng mga Kibuloy, Duterte, supporters tungkol sa people power, personal interest. Dahil sila'y naiipit na. Sila'y meron ng pananagutan dahil sa mga pumutok sa hearing ng Quad Committee. Litaw na nag-uugnayan, nagdugtong-dugtong human rights violation, illegal pogo na involved mga Chinese national, paano nakapasok ang bansa, illegal drugs na Chinese national din ang nasasangkutan nito, at siyempre, yung paglabag sa karapatang pantao na ang maliliit ang nawala at ang malalaking tao at malalaking sindikato protektado na parang ganon ang lumalabas base sa investigasyon ng
Quad Committee ng Kongreso. So yan po yung lehitimong issue, huwag kayong maliligaw. Kaya ako ginagawa itong ganitong paliwanag para makatulong po ako sa inyo, yung mga nagdadalawang isip or nakukumbinsi kayo dito sa panawagan nila, isipin nyo kung tama o mali. At ito yung issue kanilang daladala. Hindi pang national, paghihigante at proteksyon sa kanila. Gusto nila sila mabigyan ng proteksyon dahil doon sa nabuo, na-discover ng Marcos administration, ng Kongreso ngayon ng Senado, ang mga maaaring pang-aabuso or maling ginawa nung nakaraan. So, walang dapat i-people power. Dapat suportahan pa nga ang kasalukuyang gobyerno na palakasin ang loob at ebidensya para kasuhan ang mga posibleng umabuso sa kapangyarihan. Yun ang kailangan. People power, suportahan ng gobyerno para kasuhan ang may mga pagkakamali. Hindi yung people power na magpapatarsik sa gobyernong nag-iimbestiga sa maling pagkakamali ng nakaraang opisyal at pamahalaan. Yun po yung malaking pagkakaiba. Ayan, para malinaw, huwag paninlang para hindi maging biktima. Huwag pagamit para hindi mabola or maging biktima rin. Huwag magpaniwala sa mga propagandista na mga vlogger na kailang kakampi. Ito napakasimple. Minakita na ba kayo ng mga lehitimong media at malalaking mga vloggers na nakakaintindi ng sitwasyon ng kumempi sa kanila? Wala. Bakit sila susuportahan ng media kahit tinatawagan ng pansin, tulungan sila? Kasi alam nila fake news. Alam nila labag sa batas yun. Alam nila pang sarili at political interest. Yung mga matitinong vlogger at malalaking mga vloggers, paano susuporta sa mga ganon? Yung pumapatol sa kanila o kumakampi sa kanila, after views lang yun. Naghahanap lang ng mga viewers. Halatang halata ng mga tao na ginagamit lang ng mga vloggers na yan ang issue ni Kibuloy at Duterte para makakuha ng maraming views. Kung anong dahilan, alam mo na yan. Yan po ang totoo. Ako at ang aking mga channel, ibinabalita lang natin, binibigyan ko ng analysis, opinion, and interpretation ang kaganapan. Pero ang malasakit ko sa Pangulong Marcos, sa ating batas, sa ating bansa, nandun. Kaya makinig kayo, maniwala kayo sa akin, huwag paninlang para hindi kayo magsisi. Huwag pagamit para hindi kayo magsisi. Kasi pag nagpagamit kayo at yung nanggamit sa inyo lumabag sa batas, kasama kayo na pwedeng kasuhan. Para walang problema, sumunod sa batas. Maniwala kayo sa sinasabi ko, hindi kayo sasabit. Dahil ang gusto ko sa aking pagbabalita, analysis, opinion at commentary ay yung kapupulutan po ng aral para sa inyo. Hindi kayo mapapahamak.